Ito naman, question ni Brother Jamil Peter Dumangas. Ito yung na-Bible study ko to, dating ING ko. Nung Adventist ako, na Bible study ko. Ngayon, Adventist pa rin naman siya. Pero ito ang question niya. Question po, kasalanan po ba sundin ang Ten Commandments? Salamat po. Well, ang sabi sa atin, ito, hindi ako magsasagot, ang Bible magpapaliwanag sa iyo. Kung kasalanan sundin ang Ten Commandments. Ito nga, babasahin natin uli, itong Korinto. Tignan mo, ikaw na magsabi kung kasalanan pa o hindi. Pagtapos kong basahin to. Ang sabi kasi dito, for has made us sufficient to be the ministers of a new covenant. Tayo, ikaw, Brother Toto, ako, minister na tayo ng new covenant eh. Hindi na ng old covenant. Not of the letter, minister na tayo ng new covenant, hindi dahil sa letter ng Ten Commandments, kundi spirit nito. Yung Sabbath natin, hindi na yung letter na Fourth Commandment, weekly Sabbath, kundi spirit, which is Jesus na ang Sabbath natin. Jesus, yes. For the letter kills, kasi nga, hindi mo ma-perfect. Lalo kang mahayag ng makasalanan. And the spirit gives life. Now, tingin mo kapatid na Jamir, ang tawag ni Pablo sa Ten Commandments. Kung ang Ten Commandments ay mabuting sundin at dapat kong sundin, ba't tinawag ni Pablo ang Ten Commandments na ministry of death? Ikaw ba yung masasabi mong nagtuturo ka ng magandang balita at gospel? Uy, kapatid, sundin mo yung Ten Commandments kasi ministry of death yan. Tsaka ministry of condemnation yan. If the ministry of death carved in the letter of stone, so wala nang ibang tinutukoy yan kundi yung Ten Commandments. Tinawag ni Pablo ng ministry of death. Tanong, ayan ba'y katawagan ng pagpupuri? Hindi pagpupuri yan. Ang ministeryo ng Ten Commandments para kay Pablo, ng Ten Commandments, ang ministeryo niya, kamatayan, hindi kaligtasan. Came with glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of his glory, which was being brought to an end. Nung time ni Moses, may glory siya. Ten Commandments kasi all covenant may glory. Pero ngayon wala na. Ito pa sabi, bakit natapos itong glory ng Ten Commandments? Will not the ministry of the Spirit have even more glory? Nasa ministry na tayo ng New Covenant, ang ating pong tinataas ngayon, yung glory, which is the ministry of the Spirit na tayo. Hindi mo pwedeng pagsabihin, yung letter at the Spirit, sabi kasi yung iba, katulad ng tanong sa atin kanina ni Brother Manalo, sabi na, ako na yung sumampalataya at tinuruan ako ng Espiritu sa Ten Commandments. Hindi nga pwede pagsamahin . Sa New Covenant, hindi na sa letter, but Spirit na. Hindi pwedeng letter and Spirit. Spirit lang dapat. Eto pa, tinawag ng ministry of death at nawala ng glory, mas malolhati pa ang ministry ng Spirit. For if there was a glory in the ministry of condemnation, ito yung Ten Commandments, the ministry of righteousness, which is that Spirit, must be far exceed its glory. Pero mo, paano mo ipapangaral at napakagandang balita ang Ten Commandments kung ang tawag ni Pablo ay pangit ang tawag ni Pablo sa Ten Commandments? Hindi niya pinupuri ang Ten Commandments . Hindi pinupuri ni Paul ang Ten Commandments. Tinatawag ni Paul ang Ten Commandments na ministry of death and condemnation. Samantalang pag ikay mananampalatay na, Romans 8:1, sapagkat there is now no condemnation for those who are in Christ. So, paano magkakaroon ka ng conflict kung susundin mo pa yung Ten Commandments? Kasi ang Ten Commandments, ang ministry niyan is to condemn. Tapos Kristiyano ka na, walang condemnation, sinusunod mo Ten Commandments, ministry of condemnation, magkakaroon ka ng conflict. Kaya sabi dito sa 10, indeed, in this case, what once had glory, which is the Ten Commandments, has come to have no glory at all. Wala na. Ngayon tayo nasa New Testament, New Covenant, wala na glory ang Ten Commandments. Obsolete. Because of the glory that surpasses it, dahil sa Holy Spirit na nag-surpass sa Ten Commandments. For, if what was being brought to an end came with glory, alin yung brought na nagkaroon ng end, ng katapusan na mayroong glory, which is the Ten Commandments. Ten Commandments. Much more will the permanence have glory. Alin ang permanent? Yung ministry of the Holy Spirit ang permanent. Pero yung may end, Ten Commandments. Tapos sige, susundin mo pa rin Ten Commandments. Ikaw ba, kapatid, Seventh-day Adventist, sino sa inyo makakapangalan sa pulpito? Ako sinusunod ko ang ministry of death at ministry of condemnation. Ikaw ba, Brother Paul? May pagmamalaki mo ba yun sa pulpito sa mga oh, I'm following the ministry of death and I'm following the ministry of condemnation. Di ba nakakahiya mangaral ka nun?
Siguro kung dati, para kasi kay- hindi ko alam to. Hindi, dati ko siguro, hindi ko kasi di alam ba? to eh. Pero ngayon Kung na Adventist alam ko ako, na, hindi alam ko mo na, di ba? ipipreach yun. No? Hindi mo Alam ko na. ipipreach, kaya Ngayon, magkakasala alam na ka, rin nila. brother. Alam na rin nila. Brother Jamil, Peter Dumangas, kasalanan ba subli? Oo, kasalanan yan. Wala nang glory ang Ten Commandments, pinapangaral mo pa. Kung may glory yan, bakit tatawagin ni Paul na ministry of death and condemnation ang Ten Commandments? Hindi good news ang Ten Commandments, kaya may video ko nun eh. Bad news ang Ten Commandments. Bad news ang Ten Commandments. Bakit bad news? Tinawag ni Pablo ministry of death, hindi ministry of life eh. Kung tinawag ni Pablo ministry of life, ministry of justification, ministry of righteousness, ang Ten Commandments, susundin ko ang Ten Commandments, Brother Toto. Kaso, ang pangit ng tawag ng Apostol Pablo, siya inspired ng Holy Spirit. Bakit ang mga Sabadista hindi maintindihan ito? Sa bagay, nung Sabadista ako noon, Brother Toto, hindi ko rin ito, hindi ako nagsisinungaling. Kidlatan ako ngayon. Nung ako'y Adventist Defender, itong 2 Corinthians chapter 3, at ilang beses kong basahin, Brother Toto, hindi ko siya maintindihan. Bakit kaya? Kasi, I believe hindi pa na-regenerate ang Spirit ko nun. Yeah, kaya hindi ko maintindihan. Pero nung ako'y na-born again, hindi ko nang naintindihan at ganun pala. Mas pinupuri ni Paul ang ministry of the Spirit may more glory than the ministry of condemnation and death, the Ten Commandments. Pero ang mga Sabadista, mas nilululhatan ang Ten Commandments than the Holy Spirit eh. Kasi sa kanila, ang kanyang unawa, pag wala ng Ten Commandments, magiging mamamatay tao. Hey! May Spirit pa. Nawala ng Ten Commandments, merong ministry ng Holy Spirit. Yan ang magtuturo sa inyo na huwag kang magkasala. May conviction ang tawag doon. May conviction. So, ba't niya sasabihin magkakasala at mamamatay tao ka na pag nasa putos? Kaya yung question mo, Brother Jamil, Peter Dumangas, na Bible study kita. Ngayon, bina-Bible kita. Bible study. I hope maliwanagan ang isip mo. Kasalanan yan. Kasi kung hindi kasalanan yan, bakit hindi pinuri ni Pablo ang Ten Commandments? Ba't tinawag ng ministry of death at condemnation? Walang Sabadista makakasagot niyan. Until now. Kasi si Bakyoki, binasa ko yung paliwanag niya. Nalabuan ako lalo. Kasi yan ang malinaw. Alam mo kung bakit nalalabuan ang mga kapatid natin Adventist, Brother Toto? Nandyan din sa verse eh. Ito Yes, sabi sa verse 15, yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. Nice. But when one turns to the Lord, the veil is removed. That the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Ano ibig sabihin nito? Kaya sabi sa verse 14, their minds were hardened. Ito yung mga Adventists na hindi maintindihan. Kung ba't hindi pinuri ni Pablo ang Ten Commandments. Hindi pinuri ni Pablo ang Ten Commandments. Pero sa mga Adventists, puring-puri sila. Kung wala kang Ten Commandments, kami nagsusunod. Hindi. But their mind, kasi their minds were hardened for to this day. When they read the Old Covenant, hanggang ngayon, pag binabasa na Old Testament, yung veil, may talukap sa kanilang mata, remains unlifted because only through Christ it is taken away. Ganyan ang nangyayari sa akin, Brother Toto. Noong kayo debate pa ng Adventist noon, ba't hindi ko maintindihan itong 2 Corinthians? Hindi ko maintindihan. Ng ministry of death, hindi ko maintindihan talaga. Kasi yung pala, yung mind ko pala ay hardened. Italukap. At pag binabasa ko ang Old Covenant, meron kasi veil. Meron kasi lambong nakatatakip sa mata ko. Pero pag ikaw daw ay lumapit kay Kristo, na itong veil na ito, nalilipad, umaalis sa mata niyo. So, hindi ako nagtataka, mga kaibigan Adventist, bakit nagagalit kayo sa amin. At hindi rin kami nagagalit sa inyo kasi galing kami dyan sa katulad nyo. Kasi naintindihan na namin. Kaya ang minds ay hardened hanggang sa mga oras nito, pag binabasa ang Old Testament, merong lambong nakatakip sa inyong mata. Akala nyo, Sabat pa rin dapat sundin, kailangan Ten Commandments sa Old Covenant sundin. Kasi nga, merong veil, merong lambong na nakatakip sa mata nyo. Matatanggal lang yan. Kaya sabi dito, sa ngayon, pagka binabasa si Moses, merong veil, may talukap sa inyong puso. Kahit yung puso niyo na, ay meron din takip sa puso niyo eh. Kaya hindi niyo mag-get yung sinasabi namin. Pero, sabi sa 16, but when one turns to the Lord, the veil is removed. So,
Amen. Pag-pray lang natin sila. We hope Only the grace of yung God purpose can turn it, can open their eyes and heart. Amen. Kasi pag nandyan na Amen. si Lord Jesus sa puso nila, Amen. maunawaan na nila, ang Ten Commandments pala, walang kapurihan, wala nang glory. Ngayon, nabubuhay na tayo under the new ministry of the Holy Spirit. Wala na palang Ten Commandments.